Well, mga kapopong sa Davao City, nagsama-sama ang makulay na selebrasyon at usaping pampubliko sa pagdiriwang ng ika-80 na araw ng Davao. Dumagsa ang mga residente at bisita upang makibahagi sa mga aktibidad na nagpapakita ng kultura, kasaysayan at pagkakaisa ng lungsod. Napuno ang mga lansangan ng musika, sayaw at makukulay na parada na sumasalamin sa pagmamalaki ng mga Davaoenyo. Kasabay nito, ginunita rin ang ika-81 kaarawan ng dating Pangulo na si Rodrigo Duterte, na lalong nagbigay ng sigla sa pagtitipon ng libu-libong taga-suporta. Ang araw ng Davao, mga kapupong, ay matagal ng mahalagang okasyon na nagbabalik tanaw sa pinagmulan at pagunlad ng lungsod bilang isa sa mga pangunahing sentro sa bansa. Tampok sa pagdiriwang ang iba't ibang parada, cultural presentations at mga programang pangkomunidad. Ang mga kalahok na nakasuot ng tradisyonal na kasuotan ay nagbigay buhay sa mga pangunahing kalsada habang ipinakita naman ng mga lokal na artisan ang kanilang mga likha na sumasalamin sa mayamang kultura ng Mindanao. Ang mga opisyal ng pamahalaan ay nagsilbing paalala sa kahalagahan ng pagkakaisa at patuloy na pagbangon ng komunidad. Anyway, mga kapopong, sa mga oras na nagpapatuloy ang kasiyahan, isang malaking grupo ng mga taga-suporta ang nagtipon upang parangalan si Duterte. Marami sa kanila ang nagmula pa sa mga kalapit na lalawigan at maging sa malalayong lugar. Ang pagtitipon ay naging masigla, may kasamang musika, talumpati at sama-samang salu-salo. Para sa ilan, ito ay hindi lamang pagdiriwang ng kaarawan, kundi isang pagpapakita ng patuloy nilang suporta sa leader na kanilang pinahahalagahan dahil sa kontribusyon nito sa lungsod. Mga kapupong, naroon din sa okasyon si VP Sara Duterte na patuloy na sentro ng atensyon sa pambansang usapin. Sa kanyang pahayag, sinabi niya na ang mga abogado na naghain ng petisyon kaugnay ng kanyang sitwasyon ay hindi nakipag-ugnayan sa kanya bago ito isinagawa. Iginiit niya na bagamat iginagalang niya ang legal na proseso, ang hakbang na iyon ay isinagawa nang walang kanyang direktang partisipasyon. Ang kanyang sinabi ay nagbigay linaw sa mga usaping kinahaharap niya bilang vice-presidente. Sa gitna ng iba't ibang opinyon at reaksyon, patuloy siyang sinusubaybayan ng publiko. Para sa ilang tagamasid, ang kanyang presensya sa Davao ay nagpapakita ng patuloy na impluensya ng kanilang pamilya sa lungsod. Anyway, mga kapupong, naging usap-usapan din ang mga sinabi ni Rowena Guanzon. Sa kanyang pahayag, sinabi niya ang kanyang kritisismo laban sa kasalukuyang administrasyon at nagpahayag ng suporta kay Sara Duterte bilang posibleng kandidato sa darating na halalan sa taong 2028. Ang kanyang mga sinabi ay sinuportahan ng ilang grupo, habang may iba ring hindi sumang-ayon. Ipinakita ng mga ganitong pahayag kung paano patuloy na nagbabago ang takbo ng usaping pampubliko sa bansa. Ang pagbanggit sa hinaharap na halalan sa gitna ng isang selebrasyon ay nagpapakita kung gaano kalapit ang ugnayan ng mga pampublikong okasyon at politika. Para sa mga analyst, ang ganitong mga komento ay maaaring makaapekto sa pananaw ng publiko sa mga darating na panahon. Sa kabila ng mga usaping ito, mga kapupong, nanatiling buhay ang diwa ng pagdiriwang. Maraming pamilya ang nagtipon-tipon sa mga parke at gilid ng kalsada upang manood ng mga palabas at mag-enjoy sa iba't ibang pagkain. Ang mga bata ay masayang nakilahok sa mga laro at aktibidad na inihanda ng mga organisasyon. Ang mga nagtitinda naman ay nag-alok ng iba't ibang produkto at pagkain na lalong nagpasaya sa okasyon. Ginamit din ng mga lokal na opisyal ang pagkakataon upang ipakita ang kanilang mga plano para sa patuloy na pag-unlad ng lungsod. Kabilang dito ang pagpapabuti ng infrastruktura, serbisyong pampubliko at mga programang pangkabuhayan. Binigyang diin nila ang kahalagahan ng pagtutulungan ng pamahalaan at mamamayan upang makamit ang mas maayos na kinabukasan. Para sa maraming residente, ang pagsabay ng araw ng Davao, mga kapopong, at kaarawan ni Duterte ay nagbigay ng pagkakataon upang magbalik tanaw at mag-isip tungkol sa hinaharap. May ilan na nakakita nito bilang simbolo ng pagpapatuloy ng pamumuno, habang ang iba naman ay tiningnan ito bilang pagkakataon upang pag-usapan ang mga hamon na kinakaharap ng lungsod. Anyway, mga kapupong, napansin din ng ilan na sa mga oras na yon ay wala pang pampublikong mensahe si VP Sara Duterte para sa kaarawan ng kanyang ama. Gayunpaman, hindi nito nabawasan ang sigla ng mga taga-suporta na naroroon upang ipakita ang kanilang pagbati at suporta. Ang buong pagdiriwang ay naging maayos at organisado sa tulong ng mga autoridad at mga voluntaryo. Naging maayos ang daloy ng mga tao at aktibidad na nagbigay ng ligtas na kapaligiran para sa lahat ng dumalo.
Ang kanilang pagtutulungan ay patunay ng kakayahan ng komunidad na magsagawa ng malalaking pagtitipon. Isa sa mga pinakatampok na bahagi ng selebrasyon ay ang mga pagtatanghal ng kultura. Ipinakita rito ang mga sayaw at musikang nagmula sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Hindi lamang ito nagbigay aliw, kundi nagsilbiring paalala sa kahalagahan ng pagpapanatili ng tradisyon para sa susunod na henerasyon. Well mga kapopong, ang pagdiriwang ng ika-89 na araw ng Davao ay naging makulay na pagsasama ng kultura, komunidad at usaping pampubliko. Ipinakita nito ang lakas ng pagkakaisa ng mga mamamayan at ang kanilang aktibong pakikilahok sa mga pangyayari sa kanilang lungsod. Habang nagpapatuloy ang panahon, dala ng mga Davaoenyo ang kanilang mga karanasan at aral mula sa selebrasyong ito na magsisilbing gabay sa patuloy na pag-unlad ng kanilang minamahal na lungsod.